So sunod. Nako, mga kababayan. Ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo kay Mike Defensor. Nako, patay. Ano yan kay Mike Defensor, Kent? Ito na, mga kababayan. Si Mike Defensor po, mga kababayan, ay kakasuhan po sa Biyernes or di kaya sa Lunes. Kung kaya sa Biyernes, sa Biyernes. Kung hindi kaya sa Biyernes, ang schedule sa Lunes. Ano nga ba ang ikakaso kay Mike Defensor, Ken? Ito po, pakinggan natin ha. Kakasuhan po si Mike Defensor ng human trafficking ng NBI. Patay! Nako, alam nyo pa naman, pag human trafficking, mga kababayan, walang piyansa ito. Pagkakaalam ko, human trafficking, walang piyansa. Pakinggan natin. Itong isang nakalagay sa platito nyo, itong alleged human trafficking case ni Mike Defensor. Ano na bang status niya? Dahil ang sabi niya, persecution daw eh. Well, ano po, just to be very clear about it. Actually, I'm looking at Friday, kung hindi po Lunes, may papile na po yung additional na kaso, no? Yung mga dapat pa pong managot. Una yung po kanyang may bahay at saka isang anak niya at yung mga kapartner dun sa Blue Hotel, may kaso na po. Actually, sumagot na po sila at kami naman may sagot din. Pero Friday or Monday po, ipapile namin yung human trafficking case din po against Mike Defensor because we are able to complete the matrix na lumalabas kasama po talaga siya. Pero non-bailable yan, di ba? Qualified, yung sa kanya po non-bailable kasi qualified human trafficking po yung sa kanya. Yung sa anak po niyang isa dahil masasama yung isa anak niya, bailable naman po. Saka may iba pong mga personalities din na may include na human trafficking, solicitation naman po ang makakaso po. So either Friday po yan, Sec, or sa Monday po. Tapos na po yung report. So yung report directly implicates Mike Defensor. The case build-up directly implicates him because he insists that he divested from it a long time ago. Well, tiningnan po namin yung mga papel na isinumiti nila at napatunayan po namin ng mga peke po yung sinabit. Check po namin yung mga notary, wala po. So additional cases pa nga po sila papal. So yung SEC documents na sinubmit ay peke. Hindi po yung SEC dahil ang claim nila, they already assigned it to somebody else. Correct. So nag-submit po sila ng mga papel ng deed of assignment, lease contract. When we check it, non-existent po, hindi po siya talaga notarized. So parang ginawa lang po to come out with the defense dun sa nakapay na kaso sa asawa at anak. Pero yung check documents, sir, and check documents. Isipin nyo mabuti mga kababayan. Si Mike Defensor, hindi actually yung anak daw niya at yung asawa niya, may kaso na. So ang kay Mike Defensor, non-bailable po ito, human trafficking. No? So wala din piyansa at saka maybe Friday daw or Monday. Serious serious. Human trafficking, very serious. So ngayon mga kababayan, maybe daw Friday or Monday, ikakaso na daw, patay, walang piyansa. Nako, Mike Defensor. Makakalaya, ang tanging paraan or ang tanging way para makalaya si Mike Defensor ay sana ipanalangin niya na maging presidente si Sara at bigyan siya ng pardon or di kaya amnesty. Hindi, actually pardon. No? Pardon para makalaya siya. So kung hindi si Sara maging presidente sa 2028 at kung Dilawan, politician ang maging presidente, patay. So, hindi din siya makatakas, mga kababayan, ulitin ko sa inyo. Kung sakali man natatakas si Mike Defensor, sabi ko nga sa inyo, in-explain ko nga sa inyo na talagang high-tech na po ang Bureau of Immigration. So, kung gaano po ka-high-tech ang sa ibang bansa, example ang Singapore, ang Hong Kong, Japan, Korea, Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, ganun po ka-high-tech, mga kababayan, ang bansa ng dito sa Pilipinas na gagamitin ng mga kababayan ng Bureau of Immigration. So bilyones po ito mga kababayan, bilyon po ang pondo dito, kaya talagang mahihirapan sila. Not only NAIA ito for 11 po ito na airports, merong 1 pier, tapos 6 borders, no? So hindi talaga
makakalabas kung may harang man. Ang klarong-klaro mga kababayan. Ako, baka sabihin ninyo, nagsisinungaling lang tayo. Hindi naman ako magbibitaw dito, mga kababayan, ng ganyang issue, ganyang kwento. Kung hindi totoo yan, malaman nyo naman yan. Sino po ba yung mga galing abroad? Sino po ba yung mga naka-experience pag uwi ninyo galing abroad na gano'n nakadali? No? Tingin ka na lang sa camera, isaksak mo na lang yung passport mo, tapos fingerprint mo, bukas na agad. 'Di ba? Oh, hindi katulad dati na pag-uwi mo, 'di ba? Pag-uwi mo, mga kababayan, gagawa ka pa ng e-gov, tapos pipila ka pa doon sa 'di ba? Oh, 'di ba mga kababayan, ang haba-haba ng pila. Oh, so alam niyo na, mga kababayan. So patay dito si Mike Defensor. So continue mga kababayan. No, Ma'am B. Imbisen, hello po kay Amado. Hello po, sir. Totoo po yun. Actually, yung SEC document po, totoo. Kaya nga po sila nasama dahil sila po mismo yung nakalagay ng mga incorporators po eh. Well, we will, once we file it sa Friday or sa Monday, we will come out with the matrix. Ipapakita po kung ba't siya nakasama talaga. Para hindi naman po sabihin ni Mike Defensor na pinupuli lang siya, no po. Pero that's certain to be the angle when you file it na dahil naglabas siya ng mga alleged bagman ni Zaldico, ito yung hataw sa kanya. Well, we can always say that, but the evidence will prove na siya lang yung nagsasabi na pinupolitika, na siya talaga human trafficker po talaga siya. And related to that, you said that may nasagap din kayong information that he was paying off the alleged bagman. Was it 5 million? Yes, it's still ongoing po. Okay. Lumabas na po yung, pati nga po yung anak ng si Anselmo Tinidero, nag-testify na rin, sinabi talaga na ganun yung yun yung sinasabi nung father niya na he was promised by Mike Defensor ng 5 million. Nako. Isa pa mga kababayan, yung anak ni si Anselmo, yung anak daw ng isa sa mga Marines, no, yun daw ang testify sa NBI na talagang nangako daw si Mike Defensor. Alala nyo naman mga kababayan na hindi po sumipot si Mike Defensor doon at ang sumipot ay si Topacio na instead nga sagutin marami pang kwento. At sinabihan pang tuta daw si Matibag ng tawag dito, Malacanang. So alam nyo na, no, mga kababayan. So patay ka diha, mga kababayan, ako lagot. No, so patay, masunod-sunod talaga to mga kababayan. Kung naalala ninyo, si Marcoleta marapit na ding aarestuhin. So, nako, itong kay Mike Defensor talaga mga kababayan kasi walang piyansa ito, no. Serious ito, human trafficking, no. So, alam niyo naman, patay ka diha. Continue. Hindi po siya kasi hindi po binigay 350 lang na nabigay. Ang problema nga po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya. Sinabi yung abogado, yung maliit po na abogado niya. Hindi ko matandaan po. Yung maliit po na abogado niya. Attorney Matibag, grabe ka naman. Imposibleng hindi mo kilala si Topacio. Yung maliit daw na abogado. Imposibleng hindi mo kilala si Attorney Topacio, Attorney Matibag. Attorney Melvin, kasama kayo sa PDP Laban. Grabe ka naman, yung maliit daw. Ala, Attorney Melvin masakit yun. Ulitin ko hindi daw humarap si Mike Defensor. Kung saan ang humarap daw yung abogado niya yung maliit. Sinabihan kasi yung puppet. Ayun, no? Ang problema nga po kasi nito, hindi pumunta si Mike Defensor. Pinadala po niya yung abogado niya. Sinabi yung abogado, yung maliit po na abogado niya. Matandaan po yung pangalan. Pero pinadala niya at sinasabi, hindi pupunta dahil harassment. Hindi po harassment. We are trying to find kung ano talaga yung participation. So yun po yung... Habang nagsasalita, natatawa. Alam mo, Attorney Melvin
Grabe ka. Grabe. Yung abogado niya, yung maliit po, hindi ko po kilala. Simpleng banat napula tuloy ako. Uy, Atty. Melvin, grabe ka naman kay Topacio. 6 na taon kayong magkasama sa PDP tapos hindi mo kilala. Ay, Diyos ko. 6 na taon kayong magkasama ng presidente si Digong. Hindi mo kilala. Ala, Atty. Melvin pag sure di magagalit si Topacio niyan. Sasabihan ka na naman nun na tuta, imbis na pape, tuta. Ulitin ko Sabi niya, matatawa siya dito Hindi ko matandaan po yung pangalan, pero pinadala nila at sinasabi, hindi pupunta dahil harassment. Hindi po harassment, we are trying to find kung ano talaga yung participation. So yun po yung nangyari dito. Yes, sir. Sir, doon sa 5 million na yan po, ano po yung violation dito sa kasi Mike Defensor can always argue that tumutulong lamang siya doon sa mga mga dating sundalo. Actually, inamin niya na nagbigay siya. Kung ang testimonya po, isang kasinungalingan, ano po yun, sir, nag-influence ka po dito, testify falsely. Hindi kasi humarap si Mike Defensor Pinadala niya yung abogado niya yung maliit po, yung hindi ko po kilala. Tangin na Atty. Melvin. Pumapatol sa bardagulan. Binardagol si Topacio. 6 na taon kayo magkasama sa PDP, tapos hindi mo kilala. Buti hindi binara ni Llamas. Yung maliit, yun ba yung si Dagul ba yun? Tatay. Buti si Llamas. Siguro busy si Llamas. Sulat-sulat siguro. Kasi kung nakapokus si Llamas doon, yung abogado niya kasi di ko kilala yung maliit. Si Dagul ba yun? Atty. Melvin. Ay, Diyos ko. Oo. Si Atty. Melvin, hindi daw niya kilala si Topacio. Yun daw yung abogadong maliit. Kanina naman, narinig ko si Marcoleta binardagol din ni Montulfo. Sabi niya, yung senador diyan, yung si Rodante dinuguan Marcoleta. Tangina. Ay, Diyos ko. Sabi ni Montulfo, alam mo, nasa likod niya yun, script yan ni Rodante dinuguan Marcoleta. Tangina. Visit ang mga to. Alam nyo, imbis na matahimik matatawakan lang, seryosong-seryoso tayong nakikinig. Kasi kakasuhan si Mike Defensor. Tapos, hindi daw kasi humarap. Nagpadala lang daw ng abogado, yung maliit, hindi daw niya kilala. Boyset. Wag kasi. Dapat, nung maliit pa, lulo sana ng lulo para tumangkad. Hindi naman kasi naglulo, puro lang kasi tulog, puro kain. Dapat naglulo. Buti hindi niya sinabi yung maliit ba, yung kulang sa lulo. Ay, Diyos ko, mga kababayan. So, alam nyo na, mga kababayan, sino kayo yung abogadong maliit? Hindi daw niya kilala. Sa 6 na taon sila magkasama. Putagis na yan. Ito, makikita ko na naman to kay Dahig. What Dahig baka maya-maya. Popost mo na naman to. Lagi pa naman akong nanonood kay What Dahig. Sabi ni Atty. Melvin Matibag, hindi daw humarap si Mike Defensor sa patawag niya sa NBI. Kung di, nagpadala daw ito ng abogadong maliit. Hindi niya kilala.
Pero 6 na taon sila magkasama sa BDP ni Digong. Boyset. Naku, magagalit ito passion yan. Sinabing abogadong maliit. Ay, Diyos ko. Hindi, wala namang problema sa akin, Ma'am Livy. Ay, ikaw ba yon, Ma'am Livy, ang nag-post? Ma'am Libby, ikaw ba yon? Ikaw ba si What Dahig? Ma'am Libby, ikaw ba yan? Ikaw ba si What Dahig? Lagi kaya akong nanonood sa iyo. Kung ikaw man yan, ako tawa ako ng tawa. Ay, hindi ikaw? Sino ba si What Dahig? Lagi ko nakikita, nakafollow ako dyan eh. Lagi, yung mga sinasabi ko dito minsan nakakatawa, kinakat niya. Tapos, doon niya nilalagay. Wala akong problema sa akin. Kasi may nagpaalam din kasi sa akin. Baka kasi, hindi ako yun mga kababayan. Wala namang problema. Natatawa naman ako. Si What Dahig. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. No, hindi po What Dahig, What Dahig. Yung what niya, W-A-T, tapos Dahig. Yung dan niya, D, tapos apple. Tapos yung hig niya, yung kulungan ni Digong. What Dahig. No? Basta ganito siya, oh. Ganito siya mga kababayan, yung ano niya. What Dahig. No? Ano ba yung pag ano yung dahig? Ganyan ba? Basta ganyan, oh, What Dahig. Mga kababayan, yung pangalan. So yun lamang mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi at hindi ko na po masyadong habaan. Maraming mga kababayan, maraming nag-ano sa akin, kumukuha ng mga video ko. Walang problema. Basta magsabi lang. Wala namang masama doon eh. Siyempre at least nakakatulong tayo. Meron lang kasing isa talaga mga kababayan na kumuha ng video ko na ano pala siya, DDS, no? So, ni-report ko, di nasara yung ano niya, page niya. Kasi kahit mga kababayan, pwede kong i-report no sa mga DDS dyan na nangunguha ng video ko, tapos ina-upload, tapos pinagkakitaan. Okay lang kung BBM supporters, walang problema. Pwede kong i-report. Anytime, talagang burado diretsyo yung channel. Diyos ko, 3 video lang. Bura agad. Kaya sa mga DDS dyan nagtangkang kumuha ng video ko, huwag kayong magtangkang. Yung mga 400,000 followers nyo, yung 2 million followers nyo. Good luck. 1 linggo lang yan. So yun lamang po mga kababayan. Thank you so much po.